Magandang hapon po sa bawat isa. Start na po tayo sa ating pananambahan. Magandang hapon sa ating mga kapatid na sa kanilang mga tahanan na sumasabay-bay sa ating live streaming sa FB page ng Marikina Valley. Magsitayo po kayong lahat at tayo po ay magsisiawitan. Awitin po natin ating unang kanta, O Haring Diyos, Dakila Ka.
Amen. Maaari po kayo makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin dahil siya'y buhay. Sige po, awitin po natin ang first verse na ready sing. Ang Diyos anak, pusang nanahon, at katayo'y kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, nabawi na ang pagod ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung may isang mundo na bagong silang, pusong ina'y magdadala. Ngunit tayo'y kaligayahan kung ang batang iyo'y kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, nabawi na ang pagod ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pag sa ako'y lumisan, hirap sakit, magwawakas o luluhin. Langit na bayan, sasapiling Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, nabawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Amen. Tuwagin si Pastor Doy para sa ating mga announcement. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Maging sa ating mga tagapaginig sa kanilang mga tahanan. At maraming salamat at narito kayo ngayong hapon. At salamat din sa pagdiriwang natin ng pagsamba kaninang umaga, ngayong hapon, at this coming Wednesday night, Lord willing. Magkita-kita tayo in a video form, no? Ang aking mensahe ay ang Mabuting Samaritano, Part 2. Maganda po, no? Sundan niyo po ako sa pag-aaral natin yan, sapagkat makikita niyo ano nga ba ang kahulugan ng Mabuting Samaritano. Na-explain ko na during last time that isa sa mga abuse parable, yung Good Samaritan, dahil sa
Maraming ginawang spiritualizing, no? Yung mga nag-i-interpret allegory doon, katakot-takot nga. Si Origen, si Augustine, even the Roman Catholic, no? Yun ang system of interpretation nila. Ibang mga Baptist, ganun din ang ginagawang system of interpretation, no? Ina-allegorize, in which they are looking for spiritual meaning behind the parable. Hindi naman yan biblical allegory. No, ang biblical allegory, yung parable of the soil or the seed. Dahil yun talaga, ang Panginoon mismo nagbigay ng madetalyeng kahulugan dun sa bawat detalye ng istoryang yun. Hindi katulad dito sa parable ng mabuting Samaritano. So, Wednesday night yan, no? And again, thank you sa pagkakataon na nagkasama-sama tayo muli ngayong hapon. It's a joy to see you. Happy birthday nga pala, Eunice, no? Actually, may handa kami ditong konti, no? Pinaghandaan ka na ng ating mga kaibigan dito. Mamaya, may bibili pa tayo, di ba? Kasi ito kaibigan natin eh. So, this afternoon, I hope and pray that let's continue to pray for our country para higit na maging mabuti. Misis ko nga pala, nasaksakan ng AstraZeneca at mahilo-hilo pa rin hanggang ngayon. No? So, Lord willing, baka kami this week, sana dumating na yung bulto ng Pfizer at magamit na this week. Hindi pa kami pinatatawag dahil talagang itinetext talaga. Tinetext, no? Tapos ang katutak yung pila, kailangan alas 5 pa lang ng umaga na andun ka na eh. Pang 100, pang 106 na to, tapos ang dami pang naiwan sa labas na nakapila, dun sa quadrangle ng Iris. Nako, mas lalo sa Santa Ana. Talagang wala ng social distancing. Kasi Pfizer talaga gusto nila eh. 2 milyon yung darating ngayon. Kaya malamang tatawagin na yung mga A4. Yan, pastor, ministro, barangay, mga barangay, no? Kasi yung ibang mga politiko, kasi A4 sila eh. Tapos yung mga nasa tindahan, A4 lahat po yun. Yung mga tawag rito, frontliner, pero hindi sila yung nasa ospital. Okay? Tatawagin din sila. So, check, punong-puno ang pila nito. Kung alas 5 simula, malamang alas 3 doon ka na. Dahil talagang I tell you, grabe pila. Yung driver namin, actually, magkakasama kami, nakakalimutan lang namin kontakin na ihatid kami ron sa Iris. Yung pala siya, magpapaturok din. Pag number 50 siya, ito, pag number 16, hindi kami nagkita-kita ron eh. So ako, hindi na ako nagpaturok kasi A2 eh. Dahil ang dami pa nakapilang matanda, makikipagsiksikan ka pa, hindi ka naman senior citizen, di ba? So, i-prioritize mo lang sila. Kaya, panalangin natin, no, na habang tumatagal, siguro within a month, by June, kung June ka magpapasaksak, makakapili ka na kung anong gusto mo. Pfizer, AstraZeneca, pati Moderna, darating na. Baka Sputnik, dumating na rin. So, mamimili ka kung ano isasaksak sa'yo. Hindi ba pwede mamili? Kung ano available? Ganun ba yun? Talaga? Sige, antay tayo ng Pfizer. Sige. So, just pray. Dahil kapag mas marami na, si Asiel tapos na pala to, no? Tapos ka na second dose, wala pa? July ka pa. Pareho kayo ni Mel, no? July din. Ang alam kong tapos na yata yung asawa ni Eric na tapos na yata sa second dose. Si Ate Beth tapos na rin sa second dose. So let's wait at excited na rin ako magpa-vaccine. Kung anong isasaksak sa atin, abangan natin, no? At di ko lang alam, no? Panalangin din natin yung side effect si Mrs. nahilo sa AstraZeneca eh. Hanggang ngayon groggy eh. So just pray, tumaas ang dugo. Effect daw talaga 'yun. And panalangin natin na umigi ang bansa natin. GCQ na tayo pero mahigpit na GCQ ang tawag nila, no? Kaya lang sa susunod na 15 malamang mas maluwang na GCQ. So that will be end of May, Lord willing, no? End of May and pasok ng June naway lumuwang-luwang na. Tapos magkaroon na tayo ng herd community. Ako panalangin ko mas maraming miyembro natin ang masaksakan eh. Para sa gayon may herd community na rito sa church, di ba? Mas confidence na tayo, may confident na tayo. And ganun din yung mga taga-barangay natin. And also pakipanalangin natin ang bayang Israel, no? Kung nakakapanood kayo ng news, talagang
Simula nung nakaraang Monday pa, talagang sunod-sunod na araw ang bombahan ngayon doon. May mga kababayan din tayo ron, pero pag-pray natin yung kalagayan ng Israel dahil mga no-nonsense na tao ito, pagod na talaga sa talagang ang goal nila kunin na yung Palestinian Palestinian state buburahin na nila ron sa mapa nila ron So, tingnan natin and let's wait what will be the result. I hope magkaroon ng truce. Usually, ang truce na nangyayari, nakakalungkot man, ano lang to, para makabuelo uli at bobombahin sila. Ayaw na ng mga Israelita ng ganun. Gusto nila once and for all, yung mahaba ang lasting peace. At ang mangyayari, talagang they need to conquer Palestine talaga. Okay, Palestine state. Now, with that, ipag-pray din natin ang ating mga missionaries at I hope our church will continue to support them dahil syempre kailangan din ng mga missionaries natin ng support kahit may pandemic, no? And tayo rin, panalangin natin na makapagpatuloy tayo mag-support sa kanila, madagdagan pa yung support natin ng makakuha tayo ng panibagong makapag-adapt tayo ng mga panibagong may mga nagre-request sa atin na gustong pumunta rito sa church, no? Base sa ating availability at kapag mas malaki ng face-to-face services natin. Mga taga saan ba ito? ABC missionaries, no? Gustong pumunta rito. Dahil kilala naman ng church natin. Alam niyo ba, ang isa sa mga avid supporter sa ABC, Marikina Valley. Nakalagay tayo sa mga list ng mga church na talagang faithfully supporting missionaries. Kumbaga, kung may 1,000 mga missionaries sa Metro Manila, pang 27 tayo sa nagsusupport sa mga missionaries. Kaya may mga tumatawag talaga rito na they just want to present their work to us kahit hindi muna sila ma-adapt para at least makilala sila ng church. So we are willing to do that once that alam mo na yung regular na at least yung full church membership na andito para at least makakapag-decide tayong lahat kung tayo mag-a-adapt ng missionaries local and foreign. Okay? So yun lamang po, umawit tayo ng awit pagbati. Brother Erwin, at batiin natin din Brother Rene will be reading the Word of God. We will proceed with the message. Sige po, tayo po kayong lahat. Awitin po natin 1 John 4, 7 and 8. Beloved. Sige po, ready, sing. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love, Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Natilo po kayo nakatayo. Tago si Brother Ernest pagbasa ng salita ng Diyos. So, good afternoon. So, let us open our Bibles to 2 Peter. 1 Peter chapter 2, 1 to 10. Babasahin po natin ang salitan. Okay, ang batong buhay at ang bansang banal. Okay? Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol, sila ay malinis na espiritual na gata. Upang sa pamagitan nito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti, Lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayunman pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo
ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog at kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilagay sa Siyon ang isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo, nananampalataya, siya'y mahalaga, subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagpagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila, sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinalaga. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gaya niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon ay bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. God bless the reading. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, buhay at makapangyarihan. Salamat po sa aming Panginoong Hesukristo na siyang naging sakripisyo sa amin sa krus ng Kalbaryo bilang aming punong saserdote. Naghandog ng kanyang katawan upang kami pagkalooban ng kaligtasan. At ngayon ay kabilang kami bilang mga anak niya at kariang saserdote. Panginoon, ang dalangin ko, patnubayan mo po kami sa hapong ito. Salamat sa mga kapatid na narito. Kasama namin, Panginoon, sa pagdiriwang ng linggong ito na kami makakasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Patnubayan mo kami at gabayan. Puspusin mo kami ng Espiritu Santo. Hamunin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Ama, salamat sa iyong pag-ibig at sa Espiritu ng Diyos na narito sa amin, nananahan, gumagabay sa lahat ng katotohanan. Tulungan mo kami sa hapong ito, maging ang mga tagapakinig namin, Panginoon, sa labas ng kapuluwang ito. Mga nasa kanikilang mga tahanan, I pray for them as they listen to the Word of God. Mawalhati ka nawa, O Diyos, ang ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat and it's good to see you all. At sa hapong pong ito, ating pong itutuloy ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Mahal ng Panginoon ng Iglesia, dapat tayo rin. Tama yan, part 15. Sa recap ng ating pinag-aralan from last week, pinag-aralan natin si Kristo ang ating punong saserdote at tayo ay kanyang kaharian ng mga saserdote. Dahil si Kristo ang ating punong saserdote, anong masasabi natin? Si Kristo ang ating punong saserdote, ang Panginoong Hesus o ang Panginoong Hesukristo ay punong saserdoteng itinalaga ng Diyos Ama sa pangkat ni Melchizedek. Ang Panginoong Hesus o Panginoong Hesukristo ang punong saserdoteng inihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa Diyos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ang Panginoong Hesus ang ating punong saserdote na tanging tagapamagitan lamang ng makasalanang tao sa Diyos at wala ng iba pa. Ang Panginoong Hesukristo ang punong saserdote na siyang naging dahilan na tayo'y makalalapit sa Diyos. Ang Panginoong Panginoong Hesukristo ang punong saserdote na namamalagi at patuloy na namamagitan sa atin. Ito ngayon ang ikalawang punto na ating pag-aaralan po. No? Tayo ay kaharian ng mga saserdote. Okay? Kayo ay pari. Okay? Mahalaga po yung malaman nyo. Actually, isa yan sa mga Baptist distinctive na kung saan meron tayo. Bakit? Kasi alam naman natin
during the Reformation time, kung ito'y napag-aralan ninyo, doon sa tinatawag nating mga kaparian, makikita nyo Roman Catholicism, may mga level-level yan. May bishop, may cardinal, at kung ano-ano pa. Tapos, merong layman. Pero biblically speaking, kahit ang Anglican, no? May ganun din. During the early years of Baptist, yung tunay na history ng Baptist, ang Baptist hindi gumagamit ng word na bishop sa kanyang sarili. Ang tawag sa mga early days pastor ng Baptist, hindi pastor, kundi elders. Because that is the biblical word that was used in the New Testament. Now, nais kong makita ninyo yung mga text na kung saan nagbibigay diin sa pagiging saserdote natin. Unang-una yung unang Pedro 2:9. Ano sabi rito? Ngunit kayo ay isang laing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal, at taong pag-aari ng Diyos. Ito ay upang ipahayag ninyo ang kanyang kadakilaan, na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang kaliwanagan. Pahayag, Revelation 1:6. Ginawa niya tayo maging mga hari at mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalulatian at kapamahalaan magpakailan paman. Hindi lamang ngayon tayo saserdote ng Diyos, kundi maging sa hinaharap. Pahayag 5:9-10. At sila'y umawit ng bagong awit. Sinabi nila, ikaw ay karapat-dapat kumuha ng balumbon at magbukas ng selyo nito, referring to Jesus Christ. Dahil pinatay ka nila at tinubos mo kami para sa Diyos ng iyong dugo. Sa bawat lipi at wika, mga tao at bansa. Ginawa mo kaming mga hari at mga saserdote para sa aming Diyos. Kami ay maghahari sa ibabaw ng lupa. Anong ibig sabihin nito, kami maghahari sa ibabaw ng lupa? Magiging kasama tayo, we will reign with Christ sa ibabaw ng lupa. Kasi ang paniniwala ng aminyalism ngayon, yung mga kaibigan nating Reformed Baptist, si Kristo naghahari na sa langit. At naghahari siya ngayon dito sa lupa sa mga tunay na Kristiyano. At hindi sila naniniwala doon sa tinatawag na paghahari ni Kristo, literal reign of Christ on the earth na mangyayari sa future. Ito, matibay na talata ito Makakasama natin si Kristo bilang mga hari at saserdote dito sa lupa balang araw. Hindi pa nangyayari ngayon yan. Mangyayari pa lang yan sa hinaharap. Kaya itong talatang ito, matibay ito, basag ang paniniwala nila doon. Yes, naniniwala tayo, we agree with them that Jesus Christ reign today in heaven together with the Father is spiritual reign sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. Ayan yung pinag-aralan natin patungkol sa Kingdom of God nung Wednesday night. Okay? Kaya lang, there is what we call future literal reign of Christ. He will sit in the throne of David in Jerusalem. Literal, 1,000 years. Bakit? Kasi maliwanag na sinabi yun. Sa lumang tipan pa lang, ipinangako na yun. Ang matibay nga na mga statement na dyan, no? Hindi nangangahulugan, no? Na ang Diyos nangako sa Israel, sa binhi ni David, na merong lalabas na binhi na maghahari magpakailanman, hindi na matutupad yon dahil lumabas ang church. Kasi ang sinabi nila, ang paniniwala nila, yung mga pangako sa Israel, natupad sa church yon. Hindi po. Ang pangako sa Israel. It is a promise of land, it is a promise of people, and it is a promise of kingdom. Reign of one of the seed of Abraham, and that is the Lord Jesus Christ. So hindi po matutupad sa church yan. Matutupad po yan sa ethnic Israel in the future. Kapag naghari na ang ating Panginoong Kristo, kasama tayong maghahari niya. I tell you, no, kapag pinag-aralan niyo yung nakasama tayong maghahari ni Kristo, sa side lang ako ng mensahe, ang ibig sabihin, kung ano ang faithfulness mo ngayon, dito sa church age ngayon, yon ang hahawakan mong posisyon kapag nakasama ka ni Kristo sa paghahari niya ng 1,000 taon. Kung sino ka man ngayon, Kristiyano ka, kung faithful ka ngayon sa panahong ito, base sa katapatan mo, paghahariin ka ni Kristo, kung ito man ay barangay, kung ito man ay bayan, kung ito man ay bansa, sa paghahari ni Kristo in the millennial reign. Okay?
Iyon ang sinasabi ritong paghahari. In the same time, ginawa niya rin tayong mga saserdote ng Diyos. We have access with God. And we can go to Him directly. Mamaya makikita ninyo. Next, pahayag 26. Pinagpala at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na muli. Ang ikalawang kamatayan ay walang kapamahalaan sa mga taong ito. Ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at sila ay maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, tayo yung kasama doon sa unang pagkabuhay na muli. Okay, 3 grupo yan. Yung kasama sa unang pagkabuhay na muli. Sino-sino yung mga grupo na yan? Yung church. Pangalawa, yung Old Testament saints. Pangatlo, yung tribulation saints. Bakit? Kasi pagkatapos ng tribulation, millennium eh. So 3 groups yan. The church, the Old Testament saints, and the tribulation saints, kasamang maghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sila ay magiging saserdote at kasamang maghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Nakaka-excite ito. Bakit? Kasi alam natin mangyayari itong bagay nito eh. Ngayon pa lang, sa ating kapanahunan, dapat yung matutunan ang pagiging saserdote natin. Unang-una, nais ko makita nyo, first point, dun sa tayo ay makaharing saserdote, tayo'y piniling saserdote ng Diyos. Okay? Nakita nyo naman yung word na ginamit rito. Kayo ay isang lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal at taong pag-aari ng Diyos. Sa lumang tipan, ang buong Hudyo, Israel, ay tinatawag na kaharian ng mga saserdote. Pero sa context ng bagong tipan, ang lahat ng saserdote ng Diyos, dito ang kausap ni Apostol Pedro, mixed to. Mga Hudyo, maaring majority mga Hudyo, pero kasama rin yung mga Gentile Christian. Sila rin ay mga saserdote ng Diyos. Sinabi sa Exodus 19 verse 6, sa akin kayo'y magiging isang kaharian ng mga pari o saserdote, isang banal na bansa. Ito ang mga salita na sasabihin mo sa mga anak ng Israel. Sa Old Testament yun. Pero itong concept nito, ginamit din ito sa bagong tipan, referring naman sa mga Kristiyano. Referring naman sa mga tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, na tayo'y pinili ng Diyos. Of course, pag pinag-uusapan natin ang lumang tipan, di ba? Sa lumang tipan, sino ang pinili ng Diyos na angkan upang humawak ng posisyon ng pagiging saserdote? Tribe of Levi. Di ba? Who is on the Lord's side? Nangyari yan during the time ni Moses eh. Nung nagtawag ang Diyos, di ba? Bumaba si Moses galing sa bundok, nakita niya nagwawala yung mga tao niyang naiwan doon for 40 days. And then dala niya yung tablets of stone, binasag nga sa harapan nila. Tapos nagbitiw ng salita si Moses, who is on the Lord's side. Ang tumayo nun yung tribe ni Levi. Lumapit lahat sila kay Moses. At inutusan ni Moses yung tribe ni Levi na patayin ninyo lahat ng sumamba sa Diyos-Diyosan. Pinatay nung tribe na yon. Walang nakapalag. Simula noon, yung tribe na yon ang pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Tandaan nyo si Levi at si Simeon, nalagpasan sila ng blessing. Bakit? Sila yung dalawang magkatandem na pumatay dun sa mga Shechemites, kung inyong matatandaan, yung galit nila, no? Kasi yung tatay nila, nirape yung kanilang kapatid na si Dina, walang nagawa yung tatay nila, passive lang. Abay itong dalawang magkapatid na to, si Simeon at si Levi, abay nakaisip ng paghihigante. At pinatay yung buong barangay talaga, yung mga Shechemites. Pinatay nila. Ang nangyari ngayon, nung nagkabigaya na ng blessing, nung namatay na si Jacob, nilagpasan yung tatlo. Si Reuben, nilagpasan si Simeon. Magkakasunod na magkapatid yan eh. Reuben, Simeon, Levi. Ang pinagpasahan ng blessing, alam niyo kung sino? Yung pang-apat, si Judah. Okay? Siya ang maglilid sa kanyang mga kapatid, tribe of Judah. At ang pangalawang pinagpasahan ng blessing, under Jacob, si Joseph. Si Judah ang nakakuha ng leadership sa Israel, pero si Joseph nakakuha ng double portion. Bakit? Kasi yung dalawang anak niya, si Ephraim at saka si Manasseh, pumosisyon. Wala namang tribe of Joseph eh. Merong tribe of Ephraim at Manasseh. Sila ang pumosisyon dun sa 12 tribes of Israel. Pero nais kong makita ninyo, mga kapatid, no? Dito yung buong angka ng Israel. Sila'y kaharian sila'y tinatawag na
kaharian ng mga saserdote. Pero pagdating ng New Testament, it is referring to believers. Tayong mga Kristiyano, mga piniling saserdote ng Diyos. Of course, kapag pinag-aralan nyo yung pagpili, before the foundation of the world, pinili tayo sa kaligtasan eh. Hanggang tayo tinawag sa kaligtasan. At alam natin, bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo pinili sa kaligtasan, pinili rin tayo bilang saserdote ng Diyos. Letter B. Next slide. Tayo ay pantay-pantay sa ating pagkasaserdote sa Diyos. Ito nais kong malaman nyo. Mapababae, mapalalaki, mapa-teenager, mapabata na Kristiyano, mapa 80 years old, 90 years old na Kristiyano, lahat tayo pantay-pantay sa pagiging saserdote natin sa Diyos. Lahat tayo pare. Kaya nga minsan nakakalungkot yung mga Baptist gumagamit ng word na bishop. At ang concept nila ay yung concept ng katulad ng Katoliko dahil sila matagal na sa ministry, may mga hawak silang mga pastor, therefore itataas na namin yung posisyon namin, we are above the pastor, bishop kami. Well, unang-una, hindi nyo alam ang history ng tunay na Baptist. Ang Baptist hindi nagpapatawag ng bishop. Because during the history of Baptist, sa England, ang mga bishop ang nagpipersecute sa mga Baptist. Tunay na Baptist. And they are being persecuted, hindi lang Roman Catholic sa England doon na nagpe-persecute sa kanila, mga Anglican bishops. Okay? That's why, of course, alam nila, yung concept ng bishopric na tinatawag, ang idea nito, they are above the elders. No. No? Sa Biblia, ang mataas sa iglesia, hindi bishop. Ang mataas sa iglesia sa Biblia, sa church, ay ang Diyos. Si Jesus Christ. He is the head of the church. At tayong lahat, kasama ang pastor, pantay-pantay tayo dahil saserdote tayong lahat ng Diyos. And I'm not above you, kahit pastor ako. At yung isang bishop, kung bishop man ang tawag niya sa sarili niya, he is not above me before God, sapagkat before God, all of us are priests of God. Amen? At lahat tayo may access sa Diyos. Kaya ngayon nga nakakalungkot eh. Sometimes because of ignorant of history, they thought that being called like this kind of word, I'm above pastor or I'm above elders. No. Actually, kapag ganun nga ang tinawag mo sa sarili mo, that is denial of Baptist distinctive sapagkat sa Baptist distinctive, yung tinatawag na priesthood of all believers, binibigyan din natin yun. Kaya nga, na-establish yung teaching na yan eh, na priesthood of all believers kasi ang Roman Catholicism, maging ang Anglican, okay, gumagawa sila ng tinatawag natin bahagda na posisyon doon sa kanilang mga kategorya bilang mga leader ng church. Okay? Pero sa Biblia, yung concept na ito, clergy, tapos kayo layman. Itong gawain ng clergy, mahalaga to, supreme to, holy to, sa Diyos to. Vocation, yung idea ng vocation na clergy to, clergy work, tapos ito, layman's work, mababa ito. Well, sa Biblia, pag pinag-aralan nyo yung vocation, yung calling na tinatawag sa vocation, pantay-pantay po yun. Whether tinawag kang magpapastor, maging doktor, maging nurse, tinawag kang maging DI, dance instructor. tinawag ka na maging businessman or salesman, if that is the vocation that God called you, pantay lang kayo dun sa vocation ng isang pastor. Ang issue natin, hindi yung posisyon natin, ang issue natin yung faithfulness natin. So kung saan ka tinawag ng Diyos, alam mo diyang ka tinawag sa gawain yan, maging tapat ka sa gawain na ibinigay sa iyo ng Diyos. Tinawag kang maging teacher, be a great teacher and a good teacher. A teacher called of God to teach children. Tinawag kang maging nurse, gawin mo yung vocation mo bilang nurse. Tinawag kang businesswoman, sales lady, o kung ano man, ang vocation na alam mo na dito ka tinawag ng Diyos at dito ka nag-excel, talagang andun yung peace of heart mo dahil doon ka tinawag ng Diyos, abang maging faithful ka doon. Pantay-pantay po tayo pagdating sa vocation. Kaya nga lang, of course, because of Paul's teaching, at gumamit sila ng Biblia,
at pinaghalo yung sistema ng Judaism sa lumang tipan, na may high priest, may level na ganito, therefore, ganun din ang gagawin natin sa New Testament. Ignorant of New Testament yan. Kaya mas magandang mapag-aralan talaga natin. Kaya tayo, pantay-pantay tayo sa ating pagkasaserdote sa Diyos. Basahin po natin yung isang talata. 1 Peter 2:9. Ngunit kayo. Sino yung kayo? Yung mga Kristiyano. Sino yung involved sa kayo? Sa church. Babae, lalaki, kabataan, matanda, may karamdaman. Sino yung kayo? Kayong mga Kristiyano. Kayo ay isang laing inirang makaharing saserdote. Kayo na mga anak ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? Abay, pantay-pantay tayo bilang mga mananampalataya. Okay? You cannot dictate to my faith. God will be the one dictating to my faith. Ganun po yun, no? Of course, maliwanag naman sa Biblia na ang Diyos nagbigay ng mga pastor sa church. Gifted men to oversee the church, to guide the church. Pero hindi nangangahulugan, dahil gifted men sila, yung ibang miyembro mo walang gift, ikaw lang may gift na ganun. May gift din sila. At ang purpose ng bawat gift ng bawat isa, including your gift, is to edify the body of Christ. At hindi iikot sa iyo yung mga tao dahil ikaw ang pastor at gifted pastor ka. Hindi. Isang katawan tayo, isang bahagi ka lang ng katawan. At lahat tayo bilang miyembro ng church, kasama ang pastor, maging yung teacher sa bata, magtutulong-tulong tayo to edify the body of Christ. Tama po ba? Maliwanag po sa Biblia yan, no? Kaya may mga sa gift natin, may mga gift na sabi natin extraordinary, pero may mga gift na hindi nakikita, hindi napapansin masyado sa katawan, pero mahalaga ang tungkulin nila sa katawan. Katulad nating katawan. Anong nakikita nyo sa katawan ko? Muka, kamay, di ba? Pero hindi nyo nakikita yung katawan ko. Pero mahalaga yung laman loob ko, ha? Di ba? Of course, bulgy yung katawan ko, kaya nga natatakpan ng maayos na damit, eh. Dahil pag nakita nyo yung katawan ko, abay, puro ano yan, ha? Puro taba, ha? Di ba? Pero yung loob ng katawan ko, may mga magagandang bahagi dyan na kailangan ko sa katawan ko para gumana ako. Hindi nyo nakikita yung lalamunan ko, pero kailangan ko yung lalamunan ko para makapagsalita ako ng maayos. Pag wala yan, hindi ako makakapagsalita ng maayos sa inyo. The same is true in the church. Pantay-pantay tayo. We are gifted members of the church, including the pastor. We must use our gift to edify the whole body. The same is true with the church. Pahayag 1:6, ginawa niya tayo. Sino yung tayo? Okay? Again, tumutukoy ito sa mga mananampalataya. Sinusulatan ni Apostle John, okay, mga mananampalataya, 7 churches of Asia. Sino ba yung 7 churches of Asia rito? Kapatid. Asia Minor, sino-sino sila? Di ba mga Gentile churches to? Ephesian, Laodicean, Philadelphia. Mga Gentile churches ito eh. Asia Minor, sa Turkey ito located. Hindi ito located sa Jerusalem. Bakit? Kasi AD 90 na ito eh. AD 70, dinestroy yung Jerusalem eh. Lahat ng mga Kristiyano doon nagpulasan at ang naging center of Christianity, Asia Minor. Isa sa naging pastor ng Asia Minor, si John. Naging home base niya ito. Kaya makikita natin, sa sulat ni John, sino yung tinutukoy na kayo dito o na tayo? Well, including John, kasama rin yung mga sinusulatan niya. Sino yung mga sinusulatan niya? Mga Gentile Christian. Ano ba sila? Sabi rito, sila yung mga hari at saserdote sa kanyang Diyos. Ginawa tayo. So ito yung nagpapakita ng pagkapantay-pantay natin bilang saserdote ng Diyos. Tuloy po tayo. Letter C. Tayo ay may direktang paglapit sa Diyos bilang saserdote. Ayan. That's why we do not accept na meron human mediator sa atin before God. Ang tanging mediator lang natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Of course, the Lord Jesus Christ, sapagkat siya ang punong mediator natin. Hindi natin kinakailangan ng pare sapagkat tayo na mismo, pare at we have a direct access to God. Kaya nga ang Biblia, dahil meron tayong paglapit sa Diyos, talagang ini-encourage tayo eh. That we need to come to the throne of grace of God. Boldly going to the throne of grace of God. Basahin po natin. Hebrews 10:19-22.
Mga kapatid, yamang tayo nga ay mayroong katiyakan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Makakapasok na tayo sa kabanal-banalang dako. Ano itong kabanal-banalang dako? Na kung saan andun ang presensya ng Diyos. Siya ay nagtatag ng isang bago at buhay na daan. Pansinin nyo, no? Si Kristo ang bago at buhay na daan. Opposite ito ng dating daan. Bagong daan, buhay na daan, and that is the Lord Jesus Christ. At kapag pinag-usapan nyo yung dating daan sa lumang tipan, yung dating daan dun sa Book of Job, na dinaanan ng mga masasamang tao, may verse dun po na nasa Biblia. Pero si Kristo ang nagtatag ng isang bago at buhay na daan para sa atin sa pamagitan ng tabing na kanyang katawan. At mayroon tayong dakilang saserdote na namumuno sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumapit na may tapat na puso at lubos na pagtitiwala ng pananampalataya dahil winisikan ng Diyos ang ating mga puso upang malinis ang ating masasamang budhi at gayon din hinugasan ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. So ito yung nagpapakita ng paglilinis sa atin. Yung ritual cleansing sa Old Testament, ginamit lang yun upang ipakita yung paglilinis ng Diyos na ginawa sa atin. Romans 5:2. Sa pamamagitan din niya, ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, tayo ay naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Narito, nagkaroon tayo ng daan patungo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung daang patungo, ang ibig po sabihin, access. Access to God. Hebrews 4:14-16. Kaya nga, yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus na anak ng Diyos, na dumaan sa mga langit, tayo magpakatatag sa ating ipinapahayag. Sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit hindi siya nagkasala. Kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ito yung hamon sa atin bilang mga saserdote ng Diyos. Makalalapit ka sa Diyos. You have a direct access to the presence of the Holy God through our Lord Jesus Christ. Napakahalaga po niyan. Yung economy ng lumang tipan, hindi ganun Dadaan muna sila sa pare at usually yung high priest lamang ang pwedeng tumayo sa presensya ng Diyos dun sa pinakabanal na dako. Tayo, bilang mga mananampalataya, you can worship God anywhere, no? You can go to the presence of God and pray to God boldly. Okay? Well, of course, we have a collective, what you call this, worship, yung corporate worship, which is napakahalaga din, na kung saan sama-sama tayo, corporately, collectively, we go as a church to God and pray to God. Letter D. Tayo ay magpapahayag ng kanyang kadakilaan bilang mga saserdote ng Diyos. Maliwanag po ito. Isa to sa purpose ng saserdote. Ngunit kayo ay isang lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal at taong pag-aari ng Diyos. Peculiar people, ang ibig sabihin ng peculiar people, God's own possession or taong pag-aari ng Diyos. And it gives us comfort, no? Alam niyo, knowing that God owns us, knowing that, anong tawag dito? May word na may word yan. Yung belongingness, alam niyo yung belongingness? Na belong ako sa Diyos. Ako sa Kanya. Ako pag-aari niya. Ang laking comfort sa atin yun. Kasi maraming tao ngayon, loner no? Nakakalungkot, nakakadepress. Ako nga, minsan pag nagigising ako sa gabi at napapanaginipan ko yung mga kaibigan kong mga namatay na, ito lang, kamakailan lang, ilan yung mga malalapit sa puso ko na namatay Hindi naman ako tinatawag, Doy, sumama ka na sa akin, sumama ka na. Wala namang ganon. Kaya lang pag nagising ako, parang lungkot ako. Bakit? Kasi pumapasok sa isip ko yung masaya kami, nakakapag-Bible study kami, nakakapag-coffee kami sa SM Shumart, nagkakakwentuhan kami, nakakalimutan na namin ang oras. Tapos dumaan lang itong 2 taon na ito, talagang 5 tao kagad yung malalapit sa puso mo na nawala. Parang nakaka-depress. And then, ang ginagawa ko lang, gigising ako, upo ako sa table ko, and then, I will read God's Word. And it is always comforting.
that you will find na sa Diyos ka at balang araw mawala ka man, makakapiling mo ang Diyos. Makakita mo rin yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo na nauna na sa iyo. Okay? Nakakataba ng puso. Tuloy po tayo. Nakita natin, no? Dito muna tayo, 1 Peter 2:9. Isang bansang banal at taong pag-aari ng Diyos, ito ay upang ipahayag ninyo ang kanyang kadakilaan na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamangang kaliwanagan. Yung word na kadakilaan dito, no? The greatness of God in saving us. So dito makikita natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano na nakaranas ng pagkatawag mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Alam niyo, dapat ang maging bukang bibig natin, ang bida rito, hindi si pastor eh. Ang bida rito, yung Diyos na nagligtas sa atin eh. Yan ang papansinin mo dyan, no? Bilang saserdote, kung ikaw magsasalita, ang ibinibida mo dapat hindi yung church. Ang ibinibida mo dapat hindi yung pastor. Ang ibinibida mo dapat hindi yung sarili. Ang ibinibida mo dapat yung Panginoon na nagligtas sa iyo, na tumawag sa iyo sa kadiliman patungo sa liwanag. Kapag yung principle na yan talagang nanuot sa katawan mo, yung ministry mo, magiging Christ-centered. Yung church mo, magiging Christ-centered. At kapag ikay nagturo, maging sa bata at sa adult, ang takbo ng utak mo, Christ-centered. Bakit? Ipinakikilala mo yung kadakilaan na tumawag sa iyo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Yun ang tungkulin ng saserdote. Okay. They make more of God in what they are saying and also in their testimony. Tuloy po tayo. Letter E. Dito magtatapos na tayo. May kahabaan nga lang to. Tayo'y may paghahandog na gagawin bilang saserdote ng Diyos. Sa lumang tipan ba ang saserdote naghahandog? Yes. Iba-iba nga handog dun eh. Alam niyo, pag-aralan niyo yung iba-ibang handog dun. Burnt sacrifice, peace offering. Naku, matutuwa ka. No? 7 rin yun eh. Mai-enjoy mo kung ano-ano ang purpose ng bawat isa. Sin offering, guilt offering. Okay? Mai-enjoy mo yung iba-ibang offering. Pag-aralan mo yung Leviticus. Lalo na pag pinag-aralan mo ang Leviticus, makikita mo talaga yung holiness of God doon. You know why? Kasi ang lagi mo makikita pag binasa mo Leviticus, hindi makikipag-communicate ang Diyos sa iyo kung walang sacrifice. You do not have an access with God without a sacrifice. Pero salamat, may sacrifice tayo. Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. That's why we have access with God, and God communicates with us. Pero may handog tayo sa bagong tipan. Pisa natin. Sinabi rito sa 1 Peter 2:5, binasa ito ni Kuya kanina, kayo rin ay katulad ng mga batong buhay. Itinatag kayo ng Diyos na isang bahay na espiritual. Kayo ay mga saserdoteng banal. Ang ganda, no? Saserdoteng banal. Kumbaga, isang saserdote na ibinukod ng Diyos. Kayo'y maghandog. Kaya maghandog kayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Ayan. So may paghahandog tayo at ito'y espiritual na paghahandog. Tandaan niyo, sa lumang tipan, may literal na paghahandog na ginagawa sila. Ito yung hayop. Pero tayo, bilang mga Kristiyano sa ating kapanahunan, may paghahandog tayo na espiritual. The idea there, no, is spiritual offering na nakikita, no, na masasabi na hindi nakikita pero the concept is there. For example, handog ng paglilingkod. Sabi rito, Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, sa pamagitan ng mga kaawaan ng Diyos, ako'y namamanik sa inyo na iharap ninyo ang inyong mga katawan sa Diyos bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay inyong katampatang paglilingkod. Bakit paglilingkod? Bakit katawan? Kasi ang gagamitin mo sa paglilingkod sa Diyos ay yung katawan mo, hindi yung katawan ng ibang tao. Nakuha po ba? Sa lumang tipan, pag naghahain sila ng katawan doon, katawan ng iba eh. Katawan ng hayop. Pero sa bagong tipan, ang ihahain mo, yung sarili mong katawan, anong gagawin mo? Papatayin mo? Hindi. Buhay nga na hain eh. Pero itong katawan na meron ka, na ibinigay sa iyo ng Diyos, gaano kaliit man yan, gaano kalaki man yan, magiging instrumento ng Diyos yan sa paglilingkod mo sa Kanya. At yung paglilingkod mo sa Kanya na ginagawa, isang spiritual na handog yan sa Diyos. Using the body that God has given you. Yang isip mo, saan mo ginagamit yan? Pwede mong gamitin sa Diyos yan na ibinigay sa iyo. Yang kamay mo, yang paa mo, yang katawan mo.
yung pagsasalita mo, yung talino na meron ka, abay, gamitin mo bilang handog yan, kalugod-lugod sa Diyos. Tandaan mo, magagamit ka ng Diyos dahil buhay ka. Pagpatay ka na, hindi ka na magagamit dito sa lupa. Sa langit ka magagamit, magpupuri ka magpakailanman dun eh. Pero sa lupa, narito yung mananalangin ka sa kapwa mo. Narito yung i-encourage mo yung kapatid mo sa pananampalataya, lalo na yung mga nasisiraan ng kalooban at nadidepress at nadidiscourage. Maging mga kabataan ha. Sipin mo mga kabataan ngayon, hindi makalabas. Gustong-gustong pumunta rito sa church, di makapunta kasi ang age limit, 18 years old pataas eh. Pero yung mga high schooler, gustong pumunta rito. Gustong tumulong sa ministry, hindi makapunta. O sino mag-i-encourage sa kanila? Okay? Kung mga estudyante nyo sila, tawagan ninyo. Diba? Kung may mga kakilala kayong tinatawagan ninyo, mga kaibigan ninyo, encourage nyo, gamitin nyo yung alang-alang nyo at pagsasalita nyo para makapagsalita na makapagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi tayo ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo dati, yung narito sa lupa, talaga matindi ang trabaho nun. Kung gusto niyo makita yung trabaho ni Jesus Christ, basahin niyo yung Book of Mark. Nako, sa Book of Mark makikita niyo si Jesus Christ on the go lagi. Kaya nga napakaikli lang ng Book of Mark eh. Bakit napakaikli? Kasi puro action ang ginagawa ni Jesus Christ doon. Hindi yan katulad ng Luke at hindi yan katulad ng Matthew na talagang maraming pangangaral si Jesus Christ. Sa Book of Mark, makikita mo, puro lakaran ni Jesus Christ. At doon, dinescribe si Jesus Christ bilang isang worker, bilang isang gumagawa. At ang readership, Roman. Bakit? Kasi ang mga Romans, people of work yun. Ang mga Romano, talagang they are group of actions, man of actions yung mga Romans. At ang readership ng Mark, Romans. Basahin mo yung Book of Mark, makikita mo ron kung gaano kasipag ang ating Panginoong Jesucristo. The same is true with us. Pwede tayo maging masipag sa physical matter, pwede rin naman tayo maging masipag sa spiritual matter. Okay? Bilang mga Kristiyano. At dito ang gagamitin niya bilang handog na paglilingkod sa Panginoon ay ang ating katawan. I hope magamit tayo. Kahit yung mga kapatiran natin nasa kanilang mga tahanan, pwede niyong gamitin yung medium ng pagte-text, pagtawag, ano pa ba, pagchat-chat, no? Sa mga tao. Romans 15:16, pansinin niyo si Apostol Pablo, biniyayaan ako ng Diyos na maging natatanging tagapaglingkod ni Jesucristo sa mga hintil upang paglingkuran ko ng may kabanalan ng ebanghelyo ng Diyos. Ito ay upang ang paghain ng mga hintil na pinabanal ng banal na Espiritu ay maging katanggap-tanggap. Si Apostol Pablo, missionary or apostoles sa mga hintil. At kung makikita nyo, binigyan ng emphasis niya rito yung kanyang paglilingkod. Na ginamit siya ng Diyos sa mga hintil. At itong mga hintil na ito na pinaglingkuran niya, ang dating nito, iaharap niya ito sa Diyos parang mga hain niya. No? Sabi nga rito, no? Ito ay upang ang paghain ng mga hintil na pinabanal na espiritu, pinabanal ng banal na espiritu, maging katanggap-tanggap. Bakit pinabanal sila ng banal na espiritu? Kasi pinangaralan sila ni Apostol Pablo ng ebanghelyo, nagsitanggap sila, pinaglingkuran sila ni Apostol Pablo, tinuruan silang lumago sa pananampalataya, at balang araw, itinuturing ni Apostol Pablo na yung mga pinabanal na yon ay mga hain niya sa Diyos. At ang nagpabanal sa kanila, ang banal na espiritu ng Diyos. Ay by sino naglingkod? Si Apostol Pablo. Anong ginamit ni Apostol Pablo? Yung kanyang katawan. Okay? Na ibinigay niya sa Panginoon. Romans chapter 12, yung pinag-aralan natin kanina. Dito, makikita natin Romans 15. Handog ng papuri sa Diyos, Hebrews 13:15. Kaya nga sa pamamagitan niya, patuloy tayong magdala ng handog ng papuri sa Diyos. Ang ating hain ay ang bunga ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. No? Ito, napakaganda. Ako'y tuwan-tuwa kapag nagbabasa ako ng Book of Psalm. Kasi makikita mo yung papuri ni David. No? Kapag nag-aral ka ng Book of Psalm, poetry, ang isa sa mga madaling maintindihan mo para ma-appreciate mo yung Psalm, ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon ni David. As if ikaw yung pumupuri sa Panginoon. At ang binabasa mo yung Book of Psalm. That is the way you understand Psalm. Kumbaga, ang idea ng narrative, no? Ang idea ng narrative, pag nag-aral ka ng narrative, parang upo ka sa tabi ko. Okay? At ikaw mag-drive, ituturo ko sa iyo. Okay, bawal yan, pwede yan. Pero doon sa Book of Psalm, para bang
magkasama kayo sa isang motorsiklo sa single. Tapos, ikaw, maliit ang kamay mo, nakahawak ka sa roon sa monobela sa harap, tapos yung isang malaking tao nakahawak dun sa bandang dulo ng monobela, and then dalawa kayo nagdadrive. Ma-appreciate mo yung ma-appreciate mo yung Book of Psalm, lalo na pag binabasa mo to, as if you are David praising the Lord. Mga kapatid, hindi tayo mauubusan ng papuri sa Diyos. And I tell you, isa sa napakagandang bagay na magagawa ng tao sa balat ng lupa, lalo-lalo na kung Kristiyano ka, yung hindi ka maubusan ng papuri sa Diyos. Paggising mo sa umaga at bago ka matulog sa gabi. I hope hindi pagmumura ang nasa bibig natin. I hope papuri sa Diyos. Ang dami tayong masasabi patungkol sa Kanya. And once you have studied the Bible, especially study about God, magbigay kayo ng oras para pag-aralan nyo yung proper theology na tinatawag, theology proper na tinatawag, study of God, study the characteristic of God, the attributes of God, and the works of God. I tell you, ang dami mong masasabi. Every book na magbabasa ka, no? Lalo na sa theological book, nag-study ka ng omnipresent of God, babasahin mo yung mga text, parang gusto mong huminto eh. Hihinto ka muna, tapos hihinga ka ng malalim, and then magpe-pray ka, magpapasalamat ka that God knows everything. And then magbabasa ka uli ng theological book, pag-aaralan mo yung sovereignty of God. And then sa sobrang dami ng information patungkol sa sovereignty of God, gusto muna, teka lang, hinto muna ako. I just want to pray to God. I just want to thank Him what happened in my life, that God is in control of everything. Ang dahilan kung bakit tayo nagkukulang ng pagpuri sa Diyos, dahil kulang tayo sa impormasyon patungkol sa Diyos. Our church should be biblically informed church. We should know our God, kung sino siya. We should know our Lord Jesus Christ. And we should know the Holy Spirit of God in our life. And I tell you, hindi ka mahuubusan ng papapuri mo sa Diyos. Maging masipag tayo sa bagay na yan. I tell you, nakaka-excite. Okay? Kaya nga sabi ko, alam nyo, pag ako nagbasa ng theological book, sinaabot ako minsan ng taon eh. Dahil minsan ang kakapal, tapos gusto mo pang pag-aralan yung bawat verse na madadaanan mo, kahit isang page lang yung gusto mong ma-ascertain kung ano yung sinasabi niya roon sa passage na yon. And then every time na ma-encounter mo yun, I tell you, gusto mong huminto at mag-pray sa Diyos at magpuri sa Diyos. Salamat Panginoon, ikaw ang Diyos na nakilala ko. Tuloy po tayo. Handog ng paggawa ng mabuti. May sinabi nito, no? Hebrews 13:6. Ang paggawa ng mabuti at pakikibahagi sa paglilingkod ay huwag ninyo itong kaliligtaan, sapagkat kalugod-lugod sa Diyos ang mga handog na ito. Listen, yung paggawa ng mabuti, pangkaraniwan na sa atin yan eh. You know why? Because we are created unto good works. Ephesians 2:10. No? For we are His workmanship created unto good works. Kaya yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, kumbaga given na yan, expected na yan sa isang Kristiyano. Hindi yan yung parang patak ng ulan sa atin. No? Nagagawa tayo ng mabuti next year o kaya next month. No. It must be part of our system of our life because we are created unto good works nung tayo nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Doing good works will not earn us heaven. Doing good works because we are Christians. Amen? Doing good works because we are child of our God, and our God is a good God. Our Father is a good God. Let's move on. Hebrews 13 again, verse 16. Handog sa pakikipaglingkod, pakikibahagi sa paglilingkod. Ayan. Yung pakikipagbahagi sa paglilingkod, may kinalaman po ito sa ministry. Ang paggawa ng mabuti at pakikibahagi sa paglilingkod. Okay? You can do good works to your neighbor. Pero tandaan mo, may good works ka rin dapat gawin sa gawain ng Panginoon. Para sa expansion, sa paglago ng gawain ng Panginoon. I'm not talking about yung pagkakaroon ng malaking building. No, we are not talking about that. But doing the purposes of the church. Kung ano ang purpose ng church, worship, discipleship, evangelism, na dapat nating gawin. Pagpapalaganap ng tinatawag nating aral ng ating Panginoon Jesucristo sa tao, sa paligid natin, sustaining the needs of the church. Gawain po ito ng paglilingkod. Pakikibahagi ito sa paglilingkod. Huwag ninyo itong kaliligtaan sapagkat kalugod-lugod sa Diyos ang mga handog na tulad nito. Let's move on. Ito, handog na pananalapi sa gawain. Involve ba ang pera na itinuturing ng Biblia bilang handog? Yes.
Tandaan nyo, ang perang pinagtrabahuhan nyo, what represent your money? Yan, yung mga ekonomista, ang gagaling dyan eh. Pag nanonood ka ng mga TV or nanonood ka ng paano lalaki ang pera mo, babanat ka kagad dyan ng what represent your money? Well, biblically speaking, what represent your money? Ikaw, Mark, ikaw, Neng, anong nagre-represent ng perang meron ka? Alam niyo kung anong nire-represent ng pera ninyo? Talent nyo. Pangalawa, yung time invested, kaya ka nagkapera. Ano pa? Aside from talent, yung energy na in-exert mo, kaya ka nagkapera at nagkatrabaho. Kaya nga napakasakit pag ninakawan ka ng pera eh. Sipin mo, ninakaw yung 13-month pay mo. Talagang lumon-lumo ka, no? Bakit? Isang taon mo yun eh. Isang taong pinaghirapan mo yun eh. Di ba? Bakit? Kasi doon sa pera na yun, na isinweldo mo, nakita ron, nag-exist doon yung talent mo. Nag-exist doon yung tinatawag nating labor mo, yung pag-exert mo ng energy. Yung gumigising ka ng umaga, pumapasok ka sa trabaho. Nag-exert yung time na ibinigay mo doon. Ayaw mong umabsent. Para good record ka, may extra bonus. Kaya pag dinakaw mo yung pera ng kapwa mo, ang sakit. Akala lang ng ibang tao, pera lang yan. Anong pera lang yan? Ang pera, pag ito'y tinignan mo, it represents something na ginawa mo, kaya ka naka-earn nun. Legally ha, sa tamang paraan. Kaya pag ito nawala sa'yo, masakit. Isipin mo, yung time, yung talent, yung energy mo, representing your money, iahandog mo sa Diyos. Ibibigay mo sa gawain ng Panginoon. What you are giving God is your time, your money, your energy. At nagpapasalamat ka. Hindi lang pera po ang binibigay nyo sa Diyos. Dapat yung isipin yan. Hindi lang, ay, may extra ako, ibibigay ko ito sa Diyos. No, hindi lang. Mas malalim yan kaysa sa papel na hawak nyo o kung barya man ang hawak nyo. Talagang ito'y pinag-ipunan nyo, kinuha nyo, talagang ibinigay nyo. It represents something. Kaya ito'y mabagong hain sa Diyos eh. Basahin natin. Kayong mga taga-Pilipos, ikino-comment ni Apostol Pablo yung mga taga-Pilipos eh. Alam din naman ninyo, nasa pasimula pa ng pangangaral ng Ebanghelyo, nang umalis ako sa Macedonia. Philippi is in Macedon, no? Walang ibang iglesia ang nakipag-isa sa akin patungkol sa pagkakalob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sa verse 14, makikita nyo rito, simple lang sinasabi ng talata, alam nyo church, kayong mga taga-Philippians, walang ibang church na tumulong sa akin, kayo lang. Yun ang gustong sabihin ni Pablo sa 15. Kahit maraming churches na sinimulan si Apostol Pablo, ang nag-sustain kay Apostol Pablo para tulungan yung kanyang ministry mag-move on financially, no? Para sa kanyang gawain, yung isang church lang, the church at Philippi. Kaya nga, mapapansin mo, is that true? Yes. Kahit ngayon, totoo naman yan eh. Hindi nyo ba alam? Ang dami-daming church dito sa Metro Manila, pero hindi lahat ng churches nagsusupport ng mission. Hindi lahat ng churches, no, nagsusuporta sa local church work nila, kaya nga minsan yung pastor nagtatrabaho pa. Dahil kahit yung church able na suportahan yung pastor niya, yung church pinagkukuriputan yung lingkod ng Diyos, kaya yung pastor napipilitan magkaroon ng extra work sa labas. Or baka naman yung pastor ayaw mangaral ng pagbibigay dahil natatakot siya, baka isipin ng mga miyembro na mukhang pera siya. Mga kapatid, yung issue ng pera itinuturo sa Biblia yan. Okay? Kaya nangyayari yun. Ako naintindihan ko ibang pastor na nagtatrabaho kapag nakakausap ko eh. Sabi ko, baka naman hindi ka nagtuturo ng giving sa church? Kaya ganyan nangyayari. Nahihiya ako, pastor eh. Bakit ka ba hihiya? Nasa Biblia yan. At mandate sa iyo ng Diyos yan. Or tandaan nyo, baka ang miyembro kuripot. Okay? Galante sa karnal na bagay, pero sa spiritual, kinukuriputan ng gawain ng Diyos. I hope not. Okay? Dahil unang-una, kung church natin ang pag-uusapan natin, makikita nyo kung saan napupunta ang pera dito sa church natin. Transparent tayo. Kausapin nyo lang si Ann. Kausapin nyo si Rene. Lahat ng records nasa kanila. Kaya pag nagka-problema, si Ann ang sisihin nyo. Lahat ng records nasa kanila. Okay? They know everything. At yun ang nais natin. Why? Kasi concerned tayo eh. Hindi dahil nagbigay kayo sa gawain ng Panginoon, wala na kayong pakialam. No, may pakialam kayo kasi body of Christ kayo eh. Kasama kayo sa iglesyang ito.
Kaya pwede kayo magtanong, pwede kayo mag-usisa, at may pakialam kayo. Yun lang po ang nais kong ipaabot sa inyo. Tuloy tayo. Verse 16. Ito'y sapagkat maging noon at ako ay nasa Thessalonica, nagpadala kayo minsan at muli para sa aking pangangailangan. Listen, verse 16. Umalis na ako sa Pilipos eh. Napunta na ako sa Thessalonica eh. Pero nagpadala kayo pa rin ng support sa akin. 2 beses. Pero saan nagamit yung support na yun? Para sa aking pangangailangan. So makikita nyo, no? Saan ginagamit ni Apostol Pablo yung ipinagsusupport sa kanya? Sa kapritsyohan ba niya? Hindi. Sa pangangailangan niya. The support goes to the needs of the person, of a people of God or man of God. Tuloy tayo. Verse 17, sapagkat ako'y naghahangad ng kaloob, kundi ang hinahangad ko ay masaganang bunga na nakatala para sa inyo. Okay? Verse 18, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Napuna ng aking pangangailangan dahil sa natanggap ko mula kay Epaphroditus, binibida niya, no? Si Epaphroditus, taga Titus, kumbaga may pangangailangan si Apostol Pablo, biglang dumating si Epaphroditus, abay napunuan yung kanyang pangangailangan. Ang mga bagay na ipinadala nyo. Ito ay samyo ng halimuyak, isang haing katanggap-tanggap at kalugod sa Diyos. Verse 18, itinuring ni Apostol Pablo yung ipinadala ng church at Philippi sa kanya, lalong-lalo na nakapuno sa kanyang pangangailangan, bilang isang hain. Okay? Katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga ito yung sweet smell savor, no? Yung mabangong hain sa Diyos na inaamoy ng Diyos at tinatanggap ng Diyos kapag naghahain yung mga tao sa lumang tipan. Ganon itinuring ni Apostol Pablo yung itinulong na support sa kanyang pangangailangan sa gawain ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Ngunit ang aking Diyos, ibinida ni Pablo yung Diyos, ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Okay? Tandaan niyo si Apostol Pablo nagsabi nito ha. Kumbaga, yung konseptong ito, walang alam yung mga taga-Pilipos eh. Bagamat ginagamit natin ito, minsan nga, mali pa ang motibo natin eh. Huwag ka mag-alala, magbibigay ako sa gawain ng Diyos. Idodoblihin naman ng Diyos yan eh, ibabalik sa akin eh. Yung mga taga-Pilipos, walang alam yun. Basta ang nasa isip lang nila, susuportahan namin si Paul. Tutulungan namin, ama namin sa pananampalataya yan eh. Okay? Tutulungan namin yan. Tandaan nyo, the first church that was established in Europe is the church at Philippi. Si Apostol Pablo nag-establish nun. Tutulungan namin siya. Hindi nila iniisip yung pag tinulungan namin si Pablo, maibabalik naman sa amin ng Diyos yun. Wala pa sa kanila yung idea na yun. Sinabi lang ni Apostol Pablo yan pagkatapos na tinulungan siya. Ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus. Dito ang Diyos nagre-reciprocate, no? Nagbabalik nung blessing o whatever needs the church of Philippi needs in order to continue their work. Tandaan nyo, no? Kapag puno na ang bulsa mo, para malagyan yan, dapat maalis ang laman yan. Tama? Dalawa lang ang bulsa ko, 4 pala ang bulsa ko. Kapag napuno na ito ng laman, so wala na akong may dadagdag pa rito. Para madagdagan ito, aalisin ko yung laman at ibibigay ko kung kani-kanino para mapuno uli ng aking Panginoon. Ganun lang po yun sa paglilingkod. Paghahandog. Ang huling-huli po ay yung paghahandog ng buhay. Naniniwala po ba kayo na yung mga unang martir natin, maging yung mga apostoles, dahil sa paglilingkod, pati buhay nila ang tawag nila handog? Pansinin yung sinabi ni Pablo, no? Nakakulong si Apostol Pablo rito eh. Hindi nga niya alam kung pakakawalan siya eh. Or hindi niya alam kung mapapatay siya. Pero ang nabanggit niya rito, subalit kung ako ay ibubuhos ng Diyos, tulad ng haing ibubuhos sa ibabaw ng handog, at paglilingkuran ng inyong pananampalataya, matutuwa at magagalak akong kasama ninyo. Yung idea ng ibubuhos ditong handog, no? Ito yung idea na hindi susunugin kundi ibubuhos, no? At makikita natin dito, itong handog na ito, nagpapakita ito ng handog na ibibigay na pinatay. Kumbaga, kung ako man ay magbubuwis ng buhay dahil sa inyong pananampalataya, so be it. Para akong handog sa Panginoong Diyos. Dahil sa pananampalataya nyo bilang mga Kristiyano. Okay? Ito, yung sinabi ni Apostol Pablo, na maaring
Sigurado ba siya o hindi sigurado na makakalabas siya roon sa kulungan? Pero alam naman natin, sa pag-aaral ng Pilipay, nakalaya siya rito eh. Unang pagkakakulong yung nangyari sa kanya rito eh. Ikalawang pagkakakulong niya, nung isinulat niya yung 2 Timothy, pagkatapos nung doon na siya namatay. Okay? Pero dito nakalaya pa siya. Pero makikita niyo yung thinking ni Apostle Paul, no? Kung magbubuwis man ako ng buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos at dahil sa paglilingkod ko sa inyo, so be it. Okay? Well, I hope sa atin, umabot tayo sa ganung level. Tandaan nyo, salamat dito sa Pilipinas, hindi tayo nasa ibang bansa na talaga masasabi natin, yung mga Kristiyano, buwis buhay para lang makasamba sa Diyos. Buwis buhay sila para magawa nila yung paglilingkod nila sa Diyos. Salamat, nasa bansa tayo na malaya at makakasamba tayo sa Diyos. Well, paghahandog ng buhay. I hope nakita natin yung mga mahalagang bagay patungkol sa tayo ay kaharian ng mga saserdote. Unang-una, tayo piniling saserdote ng Diyos. Pangalawa, tayo ay pantay-pantay sa ating pagkasaserdote sa Diyos. Pangatlo, tayo may direktang paglapit sa Diyos bilang saserdote. Pangapat, tayo ay magpapahayag ng kanyang kadakilaan bilang mga saserdote ng Diyos. Panglima, tayo ay may paghahandog na gagawin bilang saserdote ng Diyos. At nakita niyo naman kung ano yung mga handog na nabanggit ko, paglilingkod, pananalapi, buhay, pagpuri, okay? Pakikibahagi, pagkakaroon ng mabuting gawa at pakikibahagi sa paglilingkod. I hope and pray that we understand our role as priests of God. Mahalaga po yan, no? Bilang Kristiyano. At kung tayo may direct access sa Diyos, abay lubos-lubusin natin yung paglapit natin sa Diyos. Okay? Huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Welcome tayo, magtiwala tayo, no? Doon sa tinatawag nating pananalangin natin sa Kanya. Kasi minsan ayaw mong manalangin, gusto mong ibang tao manalangin lang sa iyo eh. Yung tipo bang, Brother Jeff, pwede mo ba ako ipag-pray? Brother Jeff, pwede mo ba ako ipag-pray? Brother Jeff, pwede mo ba? Bakit ayaw mo mag-pray? Bakit gusto mo iba pang tao nagpe-pray sa iyo? Pwede rin yun sa Biblia. Pero dapat natin tandaan, we have direct access with God. Pwede kang mag-pray ng sarili mo sa Diyos. Hinihingian mo lang ng tulong yung kapwa mo, at least maraming nagpe-pray sa iyo kung may pangangailangan ka. Or maging sa pangangailangan ng ibang tao. Manalangin na po tayo. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig. Salamat sa natapos namin pag-aaral ng iyong salita. Dinadakila kita o Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, knowing that we are priests of God. We belong to God, we are chosen of God. Dalangin ko o Diyos, tulungan mo kami maging matatag sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami maintindihan itong konsepto na ito. Tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na huwag kami makakalimot na maghandog sa iyo. Handog ng isang saserdoting buhay sa bagong tipan. Again, thank you for the blessing this day. Thank you, Lord, for the food that we have na may nagbigay ngayong umaga at ngayong hapon din. Basbasan mo, Panginoon, ang araw na ito maging ang pagsamba ng pagbibigay namin ngayong hapon. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Jeff, can you pray for our offering? Okay. Well, ngayong hapon, birthday ni Sister Eunice, ha? At ang blessing, meron tayong blessing. Yan, ha? Si Erwin, bumili yata ng ice cream. Ayun, dumating na. So, may pagsasalo-saluhan tayo. May pansit dyan, may pandesal, may soft drinks, may pizza. At kung gagalawin natin yung cake, may cake din. At kung may ice cream dyan. Erwin, baka pwedeng ikaw na mag-close ng prayer, brother.
Total, dumating ka na. Tumayo po tayong lahat and let's close in prayer. Let's pray. Panginoon Diyos, Ama sa langit, salamat sa inyong mga salita. Paalala o Diyos sa aming buhay na patuloy kang mahalin ng iyong iglesia, patuloy maging kabahagi, Panginoon, ng iyong gawain sa lugar na ito. Purihin ka o Diyos, luwalatiin ka, papalain mo yung pagkain sa aming harapan sa Panginoon Jesus. Amen.